Ang Noli Me Tangere ay isang nobelang inilathan ni Dr. Jose Rizal. Naisulat ito dahil sa adhikain ng manunulat na mabuksan ang kamalayan ng mga Pilipino sa totoong pamamalakad ng pamahalaan at simbahan. Matapos ang 7 taon sa Europa, ang binatang si Juan Crisostomo Ibarra ay bumalik ng Pilipinas na pinag-aral ng ama na si Don Rafael sa ibang bansa. Naghanda ng malaking salo-salo sa bahay ni Kapitan Tiago upang salubungin ang binata. Inimbitahan din ang ilang panauhin katulad ni Padre Damaso, Padre Sibayla, Teniente Guevara, Doña Victorina at ilang may impluwensya sa lipunan. Ipinahiya ni Padre Damaso ang dating kura ng San Diego sa Ibarra, ngunit wala itong ginawa bagkus pinagpasensyahan lang niya ang pari. Magalang itong nagpaalam at nagdahilang may ibang pupuntahan. Si Maria Clara ang magandang kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Siya ang anak-anakan ni Kapitan Tiago, mayamang taga-Tondo. Dumalaw si Ibarra kay Maria Clara kinabukasan pagkatapos dumalo sa pagtitipon. Nagkaroon ng pagkakataon ang magkasintahan na muling balikan ang kanilang mga alaala. Kinabukasan, pinuntahan naman si Ibarra ng Teniente Guevara bago ito umalis upang ipagtapat ang pagkamatay ng ama. Isinalaysay ng Teniente na nakusahan ng ama na ireye at pilibustero dahil sa hindi nito pagsimba at pangungumpisal. Ipinakulong si Don Rafael dahil sa pagkamatay ng isang Kastila na kasalanang di naman siya ang may gawa. Malapit na sanang malutas ang paglilitis ng magkasakit at kalaunay namatay ang ama ni Ibarra. Ipinag-utos ni Padre Damaso sa isang sepultutero na hukayin ang bangkay nito at ilipat sa libingan ng mga inchik. Dahil sa lakas ng ulan ay hindi kinaya na buhatin ang bangkay, kung kaya't itinapon na lang ito sa lawa. Sa kabila na nangyari ay hindi hinangal ni Ibarra na makapaghiganti. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang hadikayan ng ama na makapagtayo ng paaralan. Kung basbasa na ang paaralan ay may batong muntika ng ikamatay ni Ibarra, mabuti na lamang at siya ay niligtas ni Elias. Sa halip na si Ibarra ang mamatay, kundi ay ang taong binayaran ng lihim na kaaway niya ang nasawi. Naghanda ng isang pananghalian si Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas. Muli na namang tinira ni Padre Damaso ang binata. Sa pagkakataong ito ay hindi na nakapagpigil si Ibarra. Kamuntikan na niyang saksakin ang pare kung hindi lang siya napigilan ni Maria Clara. Dahil sa nagawa ni Ibarra ay naging ekskomunikado siya. Sinamantala ni Padre Damaso ang pagiging ekskomunikado ni Ibarra at inutusan si Kapitan Tiago na itigil ang pagpapakasal ni Maria Clara kay Ibarra. Nagpasya si Padre Damaso na ipakasal si Maria Clara kay Alfonso Linares. Sa labis na pagdaramdam ng dalaga ay nagkasakit ito. Napawalang bisa ang pagiging ekskomunikado ni Ibarra at tinanggap muli siya sa simbahan, ngunit sa di inasahang pagkakataon ay hinuli at ikinulong dahil naparatangan siya na nangunas sa pagsalakay sa kwartel. Sa naganap na paglilitis ay napawalang bisa ang bintang kay Ibarra, ngunit sinundan muli ito ng pagyayan niya dahil sa liham na sinulat niya kay Maria Clara. Kahit walang kaugnayan ito sa kaso, ay ginamit ito ng may kapangyarihan upang hamakin ang binata. Habang ginaganap ang selebrasyon para sa kasal ni Maria Clara at Linares, ay sinamantala ni Elias ang pagkakataon na itakas si Ibarra sa kulungan. Tinulungan siya ni Elias sa pagtakas, ngunit naabutan sila ng palwa ng sibil. Sa pamamagitan ni Elias ay nailigaw niya ang mga tumutugis at nakatakas si Ibarra. Nang makalundag si Elias sa tubig ay pinagbabaril siya. Sa pagkalat ng balita sa pahayagan na namatay si Ibarra, si Maria Clara ay lubos na namighati.
Nakiusap siya na pumasok sa kumbento upang mamungha at walang magawa si Padre Damaso dahil kung hindi ito papayag ay magpapatiwakal ang dalaga. Ang balitang kumalat ay walang katotohanan sapagkat si Crisostomo ay nakaligtas sa tulong ni Elias. Si Elias na nasugatan at halos nanghihingalo na ay nakarating sa gubat ng mga Ibarra. Bago siya tuluyang pumanaw ay humarap siya sa silanganan at nagwika na kung hindi man niya makita ang bukang liwayway sa sariling bayan, ang makikita ay batiin ito at huwag kakalimutan ang mga nabulid sa dilim ng gabi at iyon ang huling mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang Noli Me Tangere ay hindi lamang isang nobela. Ito ay salamin ng ating nakaraan at gabay sa ating kasalukuyan at kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman tungkol dito, tayo rin ay nagbibigay pugay sa ating pambasang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ano mamanyak makakay? Tabi-tabi, sige, tabi-tabi, sige. Mga 10 seconds. 2, 3, go. Ayaw, ayaw.